Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Nandito uli ako sa aking paboritong lugar ng bahay namin dito sa Lapag. Ayan, sa mahabang araw na pagtatrabaho ko sa office, gusto ko lang dito lang ako pagka dumadating ako. Ito ang favorite spot ko, ang bahay namin. So, after ng araw ko sa office, darating ako rito, magluluto, maglilinis, maghuhugas. Kasi pag dumadating ako, ay naku day, ang aming lababo, napakadaming hugasin. Ang aking mga anak ay napakatamad nilang maghugas ng kanilang mga pinagkainan. Kaya ang gawain ko pagka galing ako ng office, galing ako ng trabaho, darating ako dito, yun muna ang mga aasikasuhin ko. Lilinis ng mga pinagkainan, lilinis ng aming kalan, kasi ang daming mga pinagkainan doon, ang daming kalat. So, yun muna ang ginagawa ko pag darating ako. Tapos, ilalabas ko na yung aking mga lulutuin para makapag-dinner na din kami. Then, after that, syempre, tutulong na din ang aking mga anak kasi pagod din ako. Minsan si Gabi, siya yung naghuhugas ng mga hugasin, mga dirty dishes. Ayan. Minsan pinapagamit ko ang aming dishwasher, pero ewan ko, mas kampante ako pag kinakamay ko ang aking mga dishes, mga pinagkainan. Kinakamay manual, sabi nga ng anak ko, sabi niya, anong silbi ng ating dishwasher kung hindi mo gagamitin? Pero mas gusto ko yung mano-mano, kaya naiinis siya sa akin pag pinaghuhugas ko siya ng mano-mano. But okay lang din naman. Depende naman yan sa preference natin. Ako lang kasi, yun lang ang nakasanayan ko. Parang hindi nahugasan pagka hindi ko hinawakan at kinuskus na gano'n. But anyway, since nandito na lang din tayo, ikwento ko sa inyo kung paano kami nakarating dito sa Canada. Back in 2010 yata, dumating si Richard dito sa Canada. Nagtatrabaho pa kami sa Dubai noon. Pero yung mga panahon na yan, kasagsagan ng recession sa Dubai. So, hirap talaga ang buhay. Ang sweldo ko noon, sweldo namin is delayed for how many months? Meron pa yung umabot ng 6 months. Biruin mo yun, paano ka mabubuhay kung delay ang sweldo mo? Lalo na kung break even ka, yung pag abot sa'yo ng sweldo mo, talagang nakalaan na sa lahat ng mga gastusin, renta, pagkain, transportation, naka-budget na lahat, tapos padala sa Pinas. Paano kung wala ka ng iba budget dahil hindi ka naman sumusweldo? So, napapaisip kami ni Richard noon, ano kaya kung mag-apply tayo sa ibang abroad, o ano kaya kung umuwi na lang tayo sa Pilipinas. Yun ang iniisip namin. Pero, syempre, binabalanse mo din kung ano yung advantage and disadvantages. Kung uuwi ka ng Pinas, anong gagawin mo dun? Magkakatrabaho ka ba? Mahirap din mag-apply. Kung pupunta ka sa ibang bansa, anong daratnan mo doon? Ano ang mga pwede mong maging trabaho? Ganon. So, binabalanse namin. And thanks God, yung mga panahon na yun, tumawag talaga yung kaibigan ni Richard from Canada. Tinawagan siya kasi at that time, nangangailangan sila ng cleaner sa company nila. So, yun yung unang naging trabaho ni Richard dito. Yun yung nakapagpapunta sa kanya dito. Nakapagpapunta sa kanya dito kasi hindi kami sabay na nagpunta. So, eto na. So, tumawag ngayon si Christian. Shout out kay Christian Gardose. Siya yung tumulong sa amin. Dito din siya. Doon sila sa west sila nakatira. So, pagpapasyal kami doon, medyo mahaba yung drive. Mga 25 minutes, 30 minutes. So, pagka nagkikita-kita kami, talagang nakaset talaga. Ganon. But anyway, going back. So, pagtawag niyang ganon kay Richard sa Dubai, from Canada to Dubai,
Tinanong niya, okay bro, nangangailangan kami ng ganito sa aming company, cleaner, gusto mo ba na pumunta rito? So, pagka umokay ka, nag-go ahead ka, i-apply na yung iyong work permit. So, dito na nila i-apply yung work permit ni Richard, tapos yung mga kailangan papeles. Ang gagawin lang ni Richard is mag-aantay lang siya sa instruction ng kanyang magiging employer kung kailan ready ang kanyang mga papers, kung kailan siya pwede nang mag-book ng flight niya papunta rito. So, wala talaga kaming ginawang application. Sila na lahat. Binigay lang namin yung passport copy ni Richard kasi nandun naman lahat yung mga information na kailangan nila. So, yun lang yung paperworks na ni-require nila sa amin. And then, after, I believe, 6 or 7 months, tumawag na yung employer sa kanya na ready na lahat yung mga papeles and pwede na siyang mag-book anytime ng kanyang flight papunta dito sa Canada. So, yun na. Ang bilis. Hindi namin namamalayan na nakabook na siya ng ticket niya, pumunta na siya rito. Hindi pa ako sumama sa kanya at that time kasi medyo okay pa yung trabaho ko sa Dubai. At that time, nag-work ako sa isang modeling agency sa Dubai. So, naaliw pa ako sa trabaho ko dati kasi mga kliyente namin, we deal with models from around the world. Ang mga pinakamagagandang modelo, sabihin ko sa inyo, is from Russia. Pangalawa na nagugustuhan ko sa aking opinion is from Jordan. Yan, magaganda sila, mga Iranian. Yan. Magaganda ang mga modelo nila. So, yun, maganda pa yung trabaho ko dun dati. Hindi kami sabay na pumunta rito. So, pagdating niya dito, like after 3 years, kasi 2013 ako dumating dito, so medyo matagal na hindi kami nagkita. So, ganun talaga, pag nag-a-abroad, ganun talaga kung magtatrabaho para sa pamilya, tiis-tiis, emotionally, financially, mag-i-invest ka talaga. Yan, ang mga dapat nating tatandaan kung mag-a-abroad tayo. Dapat i-ready mo yung sarili mo na magtiis, i-ready mo yung sarili mo na magsakripisyo, i-ready mo yung sarili mo na, may times na iiyak ka, gusto mo nang mag-give up, pero kapit lang, fight. Yun. So, nakarating na siya dito sa Canada, 2013, nag-decide na rin ako na pumunta na rito. So, pumunta ako rito as an open work permit. So, alam naman natin, pag open work permit ka, pwede kang magtrabaho ng full-time. So, dumating ako 2013, nakapagtrabaho naman ako agad kasi si Richard at that time na ang work niya is sa Wendy's. Manager na siya nun, supervisor or something. So, medyo may lakas-lakas na rin siya sa manager sa abo nila. So, naipasok niya ako as a service crew. So, yun yung kwento namin. Hanggang ngayon naman, syempre hindi pa rin kami tumitigil na i-improve ang sarili namin. Si Richard ngayon is working at Baker Hugh. Isa siya sa mga employee sa shipping and receiving. Sa Lidok siya nagtatrabaho. So, na-enjoy naman niya yung trabaho niya ngayon doon. Sa palagay ko. Siguro, ang gusto kong i-share sa inyo sa episode ng vlog na ito is, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga pagsubok, dapat hindi tayo sumusuko. Kasi at that time, talagang suko na kami. Si Richard, talagang magdi-decide na lang kami na kung saan kami dadalhin ng paa namin, kung saan kami dadalhin ng budget namin, pauwi ba kami ng Pilipinas o papunta ba kami kung saan mang ibang bansa na pwede namin pag-applyan kasi gitna ng recession. And then, alam mo, sa dasal talaga, nakukuha sa dasal ang lahat. Magdadasal ka, dapat maniwala ka na there is a way out. So, yon, sakto naman, merong
tumawag sa amin from Canada, and then tiis lang ng konti from from Dubai, nakalipat na rin siya rito, and then gaya nga ng sabi nila, hindi yan ibibigay ng Panginoon kung hindi mo talaga kaya. Ibinigay yan sa'yo kasi alam ng Panginoon na kaya mo. Kaya mong lampasan. Matatag ka, isa kang matibay na nilalang, kaya ibinigay yan sa iyo. Lahat ng pagsubok ay malalagpasan basta magtiwala lang. Yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. Naiiyak ako, ewan ko ba. Naiiyak ako. Madami pa kaming karanasan na talagang laban kung laban. Marami pa kaming naranasan sa ibang bansa, lalo na sa Dubai kasi matagal talaga kami doon. At saka napaka-slow ng progress namin doon dati. Ang sweldo namin talaga break even lang. Ewan ko, wala yata kaming naipon nung nasa Dubai kami. Basta, ang ano ko lang sa inyo, ang payo ko lang, talagang laban lang. Fight. Yun nga ang sabi ng mga Korean. Aja. Ewan ko kung ano ba yung aja. Aja, fight. Yun. Basta hindi naman binibigayan ng Panginoon kung hindi natin kakayanin talaga. Alam niya na kaya natin, kaya ibinibigay sa atin. Mga pagsubok lang yan. Dapat kapit ka lang, magtiwala ka, hope lang ang kailangan mo. Yun. So, that's it for now. For this vlog. See you tomorrow for the next one. Mag-subscribe ka, mag-like ka, mag-comment ka, mag-share ka na rin. I-hit mo yung notification bell para ma-notify ka pag may mga bagong vlog ako, bagong vlog kami ng aming pamilya. And God bless you all. Good night. Maraming salamat po.